Ito ay video natin para sa ating introductory laboratory exercise in QGIS. So, ang objective natin ay dapat maunawaan nyo ang components ng QGIS interface. Then, saka tayo mag-load ng map layers sa ating QGIS software. Pabuguhin din natin ang symbology o ang appearance ng bawat map layers. And finally, magdadagdag tayo ng labels sa ating map composition. Open nyo ng QGIS ay ito ang lalabas. Unang-una ay itong recent projects or shortcut sa mga dating projects na ginawa nyo. Otherwise, kung wala pa ay i-double click lang natin itong new empty project. Pagka-open nyo ng new project ay ganito ang lalabas sa QGIS interface. Tingnan muna natin ang interface niya. So, itong pinakamalaking area, ang map canvas na kung saan makikita ang different map layers na naka-load. At dito naman sa layers panel, dito natin makita ang pangalan ng bawat layers at dito rin natin mababago, ma-access ang mga properties nito. Itong browser panel naman ay ang pinakamadaling paraan para mag-load ng map layers. Ang kasunod ay modifying layer symbology. So, ang ginagawa natin ito ay papalitan natin ng fill color, outline color, at iba pang appearance ng map layer. So, para gawin natin to ay right-click natin ang layer sa layers panel, click properties, then doon tayo sa symbology. Balik tayo sa QGIS. I-hide muna natin yung provincial map and right-click natin ang Philippine Terrestrial Land Boundaries, Properties, Symbology. Gusto kong baguhin ang kulay niya into gray. Gray lang. Ayan. Meron ng kulay gray ang Philippine map. Ngayon naman ay lalagyan natin ng kulay ang dagat. So, kulay blue. So, tanggalin muna natin gawin muna natin visible yung provincial map at i-duplicate natin itong Philippine map. Duplicate para hindi natin i-load ulit yung layer. So, nandun siya, naka-invisible siya. I-click lang natin para maging visible siya. Then, right-click natin, Properties, Inverted polygon. Ibig sabihin, yung labas ng polygon ang magkukulayan imbes na yung loob. Ayan. Kulayan natin ng blue dahil tubig. Okay. So, nakita nyo, meron ng kulay ang tubig, kulay blue. So, mas maganda din ang tingnan ng konti. Pero, pwede ba natin lagyan ng parang white sand sa beaches niya? Try natin. Properties. Inverted polygon, i-click natin ito. Imbes sa simple fill, ay palitan natin ng shape burst fill. Shape burst fill. Tapos, set distance to 5. Apply. Ano nangyari? Apply. Ayun, baliktad. So, gawin natin white ito. Ito ay blue. Apply. Yan. So, mas maganda ng tingnan ang dagat at parang meron siyang white sand sa beach. Sa symbology pa rin tayo. Ngayon naman ay ang provincial boundary ang ayusin natin ang symbology niya. Right-click properties. Gusto ko ay wala siyang fill, kundi line lang siya. Simple line. So kapag i-apply natin, ayun, kita na natin ang gray na kulay ng Philippine map. No? Pero baguhin natin yung line type niya.
So, yung line type should be dash dot line. Dash dot line. Yan. Tapos, tabaan natin ng konti. Yan, apply. So, yan ang provincial boundaries. Pero para mas clear ay lagyan natin siya ng line sa likod ng solid line ng provincial boundaries. Mag-add lang tayong additional line. Ilipat natin, click natin siya, click natin tong arrow para pumunta sa likod. Click natin siya at palitan natin ulit into simple line para mawalan ng fill color. At ang kulay niya dapat ay white. Ang thickness, yan, try natin yan. Yan. So, kita nyo, ang provincial map ay may ibang kulay na, outline na. Tapos, next ay lagyan natin ng label, provincial label. Properties, provincial names. Lagyan natin ng provincial names. So, ang nag-default niya ay no labels. Lagyan natin ng single label at lagay natin ang name 1. Apply. Yun, meron ng provincial name sa bawat polygons. Kaya lang, palakihin natin yung font, parang masyadong maliit. Gawin nating 25. Apply. Yan, mas malaki na. Next, lagyan natin ng buffer. So, 1 mm width ang buffer niya na kulay white. Yun. Tapos, okay na siguro yan. So, meron na tayong provincial map of the Philippines. Merong kulay blue na dagat at whitish beaches. And kita natin yung provincial boundary ay merong black na dash, dot, at sa likod niya ay may kulay white. Sunod ay gawa tayo ng municipal map ng ating selected province. Sa akin, ang i-demonstrate ko sa inyo ay ang municipal map ng province of Isabela. So, ang municipal and city maps ay naka-install, naka-save sa PhilAdmin 2. Double-click ko siya. So, yan na ang municipal map. Ngayon, gusto kong piliin lamang ang Isabela, municipalities and cities. So, open ko attribute table niya. Then, click ko yung select features using expression. Dito tayo sa fields or column names. Double-click natin name 1 equals, then single quote, Isabela, single quote ulit. So, lahat ninyo, dapat tamang spelling ng province at dapat name 1 siya. And yung single quote doon, after ng Isabela at before ng Isabela. Click natin select features. Close. So, kita natin selected na ang municipalities ng Isabela. Para makita natin ang selected features lang dito sa attribute table, yan. Naka-hide lahat ng hindi selected sa attribute table. Napakadami. Ngayon, ang next na gagawin ko ay export ko ang selected features ng Isabela para hindi kasama sa mapa natin ang municipality from other provinces. So, right-click natin ang layer, PhilAdmin 2, export, save selected features as. Kailangan geo-package siya at ang file name, save ko sa GIS. Then, Moon Isabela. Yun ang pinangalan ko. Save. Ngayon, bawasan ko ang columns. Kasi hindi naman kailangan ang columns na iba. Para simple lang ang attribute table niya.
Ayan. Yan, check lang para hindi mapasama sa exported file natin ang attribute na hindi naman natin kailangan. So, ang nakalagay lang ang name 1 at name 2. Isesave siya sa drive C, GIS, Mount Isabela GeoPackage. Palitan ko yung layer name niya, cities, municipalities. Yan, cities and municipalities. Okay. Ayun. So, pwede na natin tanggalin ang municipal maps of the Philippines kasi Isabela lang ang kailangan natin. Open natin ang attribute niya. Open attribute table. Yun, meron lang siyang name 1, which is the province, and name 2, yung municipalities and cities. 37, lahat. Ngayon, baguhin natin ang symbology niya. Anong municipal map? Right-click, properties, back to symbology. Gawin natin single symbol. No? Tapos, simple line. Kasi ayaw natin lagyan ng boundary. Then, kagaya ng provincial map ay pagdalawahin natin ulit to. Again, simple line lang siya. Tabaan natin ang line. At baguhin natin ang line type, dot. Yan. Tapos yung sa likod niya ay kulay white dapat. Kulay white. At tabaan din natin. Apply. Yun. So, meron na akong provincial map ng Isabela. Municipal map ng Isabela. I-zoom natin sa Isabela lang. Yan. Kaya lang, wala pa siyang municipal names. Kailangan natin lagyan ng label. Right-click, properties, labels. Ang default niya ay walang label. Lagyan natin ng single label. At gamitin natin sa attribute table niya ang name2. Apply. Ayun. Pero parang maliit. Lagyan natin ng text. Gawin natin 15. Apply. Ayun. Mas malaki na siya. Lagyan natin ng buffer na kulay white. No? Buffer na kulay white. 1 mm ang size. Apply. Yun. May buffer na siya. Ano pa? Gusto ko na medyo gumagal, hindi naka-horizontal lang yung municipal names, kundi aayon siya sa direksyon ng polygon. Try natin siya sa placement. At ang default niya ay around centroid. Gawin natin free. Apply. Yun, nakita nyo? Mas maganda dang tingnan ang label ng municipalities kasi halos hindi na siya lumalagpas sa boundary. Ito, Benito Soliven, Reyna Mercedes. Anong Reyna Mercedes? Ito, malit lang. Kawayan, Nagilian. Ito ang Reyna Mercedes. Nagilian, Kawayan. Ayan. So, nagawa na natin, na-isolate natin ang municipalities ng Isabela lang kasi yun ang interest natin. Yung surrounding provinces, hindi natin in-identify ang mga municipalities kasi ang mapa lang ng Isabela ang kailangan natin sa ngayon. Output nyo sa ngayon ay municipal map or city map lang ng yung selected province. So, ang gagawin nyo lang, screen capture nyo lang ito, screen capture, at para makita natin yung ngayon. Or baguhin natin, sama natin ng ipugaw. Yan.
So, screen capture and paste sa MS Word. Paano ba ito? File, new, paste natin ang screen capture na image natin. Yan. So, sa ngayon, yan lang muna gawin yung screen capture muna. Saka na tayo magagawa ng magandang map sa susunod na lab natin sa lab 2. Pero for now, ito muna. Screen capture ko lang ito at pinaste sa MS Word.